Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang panalangin sa gabi bago matulog ay mabisa at makapangyarihan upang tayo ay basbasan at ingatan ng Diyos sa buong magdamag. Kaya naman, ngayong gabing ito, halina at manalangin sa Diyos at magbigay ng pasasalamat at papuri sa Panginoong Jesus. Dahil ang pagbibigay ng panalangin sa Ama sa gabi bago matulog ay mabisang gawain ng isang mananampalataya upang gabayan, ingatan at pagpalain ng Diyos ang buong magdamag. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. At pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan, upang sila'y mangakita ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Mateo chapter 6 verse 5. Panginoong Jesus, Ikaw po ang makapangyarihan Diyos at manunubos. Ako po ay lumalapit sa iyo ngayon upang hilingin ang iyong grasya at pagpapala. Ako po ngayon, Panginoon, ay nasa sitwasyong mahirap at tila wala ng pag-asa. Nahihirapan po ngayon ang aking isip, katawan at damdamin. Tulungan mo po sana ako, Panginoon, na makaahon sa sitwasyon na ito. Wala na po akong matatakbuhan, wala na po akong maaasahan, kundi ikaw na lamang po. Lubos po akong nagpapakumbaba sa iyo, minamahal kong Panginoon. Pakinggan po sana ang aking mga hinaing at dalangin. Maawa ka po sa akin at isaayos mo pong muli ang lahat. Nananalig po ako sa buong puso at kaluluwa na walang imposible sa iyo. Walang problema ang hindi mo kayang solusyonan. Walang anak mo ang lumalapit sa iyo ang kaya mong iwanan at pabayaan, sapagkat ikaw ay tapat at mapagmahal. Amen. Ama sa langit, ipinagdarasal ko ang iyong lakas at tapang na ipinagdarasal ko na ako ay maging malakas sa araw ng labanan. Dalangin ko na bibigyan mo ako ng lakas at tapang na nagmumula lamang sa iyo at ikaw lamang. Ipinagdarasal ko na tulad ni Joshua ay maging malakas ako at napakatapang, at huwag matakot na harapin ang magkakaaway ng aking kaluluwa o madismaya sa mga espiritual na hukbo na sumasaklaw sa akin sa paligid. Ipinagdarasal ko na sirain mo ang anumang tanggulan ng takot o pagdududa, kahihiyan o kawalan ng pananampalataya na nagpapahina sa aking lakad at saksi at na nagiging dahilan upang ako ay mahina sa mga panlilinlang ni Satanas. Tulungan mo ako na manalangin ako na labanan ng mga dyablo at isipan ang lahat na nagsisimulang hilahin ako pababa, bihag at ibigay ito sa iyo. Dahil hindi mo kami binigyan ng diwa ng takot at pagkamahiyain, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig, sarili, disiplina at isang maayos na pag-iisip. Panginoon, batid ko na maraming anyo ng pagsalungat, maraming muog ng makapagpapanatiling alipin at bihag ang ating mga kaluluwa at pumigil sa atin na maging malakas sa Panginoon at sa Kanyang makapangyarihang kapangyarihan sa masamang araw na ito. Ngunit ipinagdarasal ko iyon sa pamamagitan ng iyong biyaya at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ako
ay magiging malakas sa araw ng labanan at susunod kay Kristo. Sino ang aking shield at buckler? My defense at ang aking defender, at sa kaninong pangalan ay ipinagdarasal ko. Amen. Ama sa langit, naparito ako sa iyo sa mahalagang pangalan ni Jesus na aking tagapagligtas, na ang nalaglag na dugo ay sapat na at kayang palayain ako mula sa mga kapangyarihan at muog na umalipin sa akin. Sa pangalan ni Jesus, hinihiling ko na sisirain mo ang kapangyarihan ng kasalanan sa aking buhay at ang pagkaalipin sa lahat ng anumang mga matibay na muog sa akin. Hadlangan mo ang masasamang plano at mga layunin na mayroon ng kaaway sa akin. Alam na ikaw ay nasa malakas at ang iyong plano para sa aking buhay ay perpektong kalayaan kay Kristo. Panginoon, ikinalulungkot ko na binigyan ko si Satanas ng isang panghahawakan sa aking buhay at nagsisisi sa paraan na pinahihintulutan ko siyang makontrol ang aking buhay. Hatiin ninyo ang kanyang kapangyarihan sa akin, ay nananalangin ako, at punuin ninyo ako ng umaapaw na inyong Espiritu Santo. Sa aking kagipitan ay tumatawag ako sa pangalan ng Panginoong Hesus, at naninindigan ako sa mga pangako na walang makapaghihiwalay sa akin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Hatiin ninyo ako. Bawat katibayan sa akin, naway mabuhay ako sa inyong papuri at kaluwalhatian mula sa araw na ito, pasulong magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, pinasasalamatan namin kayo na sa pamamagitan ng inyong Espiritu na ang mga katibayan ng kaaway ay naliligaw, at nananalangin kami na gagamitin mo ang aming mga panalangin at papuri upang hanapin ang inyong kalooban, upang ang muog ng kaaway sa buhay ng napakaraming tao ay nanghina at napunit, sapagkat marami ang nasasakop ng malupit na taktika ni Satanas. Kaya't ang mga kuta ng kaaway sa buhay ng marami ay nanghina at nawasak, sapagkat marami ang nasasakop ng malupit na taktika ni Satanas. At hinihiling namin na sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay makakalaya sila sa mga muog na nananalasa at nagpapakulong sa kanilang mga kaluluwa. Panginoon, alam natin na ang isa sa mga taktika na ginagamit ni Satanas laban sa iyong mga tao ay upang payagan ang mga pagdududa, mga tanong at kawalan ng pananampalataya na bumangon sa ating mga puso. Ama, alam namin na ikaw ay hindi magagawang magtrabaho sa kabila ng mga pagdududa at pagkakahati-hati, at kaya ipinagdarasal namin na ikaw ay matatag na ayusin sa aming mga puso ang malalim na katiyakan at tahimik na matatag na pagtitiwala sa iyo. Bigyan mo kami manalangin, pangitain at pag-unawa upang malaman kung ano ang dapat manalangin, kung kailan dapat manalangin at kung paano manalangin sa iyong kalooban. Bigyan mo kami ng isang pangitain ng iyong kalooban, isang puso na nakatuon kay Jesus, at ang lakas ng loob na manalangin sa iyong kalooban sa kapangyarihan ng Espiritu at hindi sa lakas ng naman. Protektahan mo kami mula sa mga estratehiya ng kaaway na gumagala-gala na parang umuungal na leon na naghahanap ng maaari niyang lamunin. Ngunit sa halip ay buksan ang aming pangunawa
upang malaman ang iyong kalooban at manalangin sa iyong kalooban, upang ang muog ng kaaway ay lansagin sa iyong banal na espiritu ng kapangyarihan. Hinihiling namin ito sa mahalagang pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, alam ko na sinasabi ng Biblia na hindi tayo nakikipagbuno laban sa mga kapangyarihan mula sa makalupang globo, kundi laban sa mga puwersang sataniko, sa makalangit at espiritual na mga kaharian, laban sa mga pamunuan, kapangyarihan at iba pang malakas na puwersa ng kasamaan, na ang pangunahing layunin ay pumatay, magnakaw, sirain at wakasin at wasakin ang buhay ng lahat ng iyong mga anak. Panginoon, tulungan mo akong manalangin ako upang labanan ng dyablo. Alam na ang banal na espiritu na naninirahan sa loob ko ay mas dakila kaysa sa lahat ng pinagsamang puwersa sa kaharian ng Satanas. Tulungan mo ako na manalangin ako, na gamitin ang bawat piraso ng makalangit na baluti araw-araw at bihisa ng aking sarili kay Kristo, na nalalaman na sa Kanya ang aking proteksyon at kasapatan na labanan ng lahat ng kapangyarihang darating laban sa akin at sa mga mahal ko. Kilalanin sa akin ang anumang mga pagnanasa o gawi na naging kuta at kung saan ay masamang kontrolin ang aking buhay. Bigyan mo ako ng biyaya na aminin ang aking mga pagkakamali at tumalikod sa lahat ng bagay at anumang bagay na sa anumang paraan ay humihila sa akin sa isang pagkaalipin sa kasalanan. Break, I pray, all strongholds in my life, knowing that it is only by the cleansing blood of Christ that I can gain victory over the world and the flesh and any strongholds that have enslaved me. Panginoon, isinusuko ko ang aking buhay sa iyo at ipinagdarasal na mula sa araw na ito, ikaw ay humantong at gagabay sa akin sa lahat ng katotohanan. Salamat sa iyo na sa iyo ay kalayaan mula sa pagkaalipin sa kasalanan at espiritual na pagpapalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan, Satanas at mga muog sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, pinasasalamatan namin kayo na kay Kristo ang tagumpay laban kay Satanas. Ang kasalanan at kamatayan ay napagtagumpayan sa krus. At gayunpaman ay nalalaman natin na hanggang sa ilagay ni Kristo ang bawat kaaway sa ilalim ng kanyang mga paa, tayo ay nakikibahagi sa iyo sa espiritual na pakikidigma laban sa kaaway ng ating kaluluwa. Panatilihing maalalahanin natin ang katotohanan ito. Panginoon, alam natin na ang mga sandata ng pakikidigma ay hindi mga pisikal na sandata ng mundo. Ang mga ito ay hindi makalaman o makalaman na mga sandata, ngunit makapangyarihan sa pamamagitan ng Diyos hanggang sa paghila pababa ng mga espiritual na muog. Panginoon, ipinagdarasal namin na turuan mo kami kung paano gibain ang mga espiritual na muog na aming buhay at sa buhay ng iba. At gawin ito ang iyong paraan at huwag subukang gawin ito sa aming sariling hangal na lakas ng laman. Turuan mo kaming umasa sa iyo lamang, nananalangin kami. Tulungan kaming maunawaan ang mga estratehiya ni Satanas na naglalayong mabawasan ang aming pagiging epektibo
sa pamamagitan ng pagdudahan sa aming ang iyong salita. Ang iyong mga kakayahan at ang iyong pagkatao at kung sino ang naghahangad na tanungin kami kung sino tayo kay Kristo. Panginoon, ipinagdarasal ko na ang aking tiwala sa iyo ay hindi mag-aalinlangan, sapagkat sa iyong kapangyarihan lamang ang mga katibayan ni Satanas ay gumuho. Panatilihing alerto tayo at may kamalayan sa kalamangan na natamo niya sa atin kapag hindi tayo handa para sa espiritual na pakikidigma. Naway tayo ay mabihisan kay Kristo, palagi sa panalangin at sensitibo sa pangunguna ng iyong banal na espiritu upang madaig natin ang kaaway, hindi sa pamamagitan ng lakas ni sa pamamagitan ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng iyong espiritu. Tinatanong natin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang panalangin sa gabi bago matulog ay mabisa at makapangyarihan upang tayo ay basbasan at ingatan ng Diyos sa buong magdamag. Kaya naman, ngayong gabing ito, halina at manalangin sa Diyos at magbigay ng pasasalamat at papuri sa Panginoong Hesus. Dahil ang pagbibigay ng panalangin sa Ama sa gabi bago matulog ay mabisang gawain ng isang mananampalataya upang gabayan, ingatan at pagpalain ng Diyos ang buong magdamag. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. At pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan, upang sila'y mga kita ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Mateo chapter 6 verse 5. Panginoong Hesus, ikaw po ang makapangyarihan Diyos at manunubos. Ako po ay lumalapit sa iyo ngayon upang hilingin ang iyong grasya at pagpapala. Ako po ngayon, Panginoon, ay nasa sitwasyong mahirap at tila wala ng pag-asa. Nahihirapan po ngayon ang aking isip, katawan at damdamin. Tulungan mo po sana ako, Panginoon, na makaahon sa sitwasyon na ito. Wala na po akong matatakbuhan, wala na po akong maaasahan, kundi ikaw na lamang po. Lubos po akong nagpapakumbaba sa iyo, minamahal kong Panginoon. Pakinggan po sana ang aking mga hinaing at dalangin. Maawa ka po sa akin at isaayos mo pong muli ang lahat. Nananalig po ako sa buong puso at kaluluwa na walang imposible sa iyo. Walang problema ang hindi mo kayang solusyonan. Walang anak mo ang lumalapit sa iyo ang kaya mong iwanan at pabayaan, sapagkat ikaw ay tapat at mapagmahal. Amen. Ama sa langit, ipinagdarasal ko ang iyong lakas at tapang na ipinagdarasal ko na ako ay maging malakas sa araw ng labanan. Dalangin ko na bibigyan mo ako ng lakas at tapang na nagmumula lamang sa iyo at ikaw lamang. Ipinagdarasal ko na tulad ni Joshua ay maging malakas ako at napakatapang at huwag matakot na harapin ang magkakaaway ng aking kaluluwa o madismaya sa mga espiritual na hukbo na sumasaklaw sa akin sa paligid. Ipinagdarasal ko
na sirain mo ang anumang tanggulan ng takot o pagdududa, kahihiyan o kawalan ng pananampalataya na nagpapahina sa aking lakad at saksi at na nagiging dahilan upang ako ay mahina sa mga panlilinlang ni Satanas. Tulungan mo ako na manalangin ako na labanan ng mga dyablo at isipan ang lahat na nagsisimulang hilahin ako pababa, bihag at ibigay ito sa iyo. Dahil hindi mo kami binigyan ng diwa ng takot at pagkamahiyain, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig, sarili, disiplina at isang maayos na pag-iisip. Panginoon, batid ko na maraming anyo ng pagsalungat, maraming muog ng makapagpapanatiling alipin at bihag ang ating mga kaluluwa at pumigil sa atin na maging malakas sa Panginoon at sa Kanyang makapangyarihang kapangyarihan sa masamang araw na ito. Ngunit ipinagdarasal ko iyon sa pamamagitan ng iyong biyaya at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ako ay magiging malakas sa araw ng labanan at susunod kay Kristo. Sino ang aking shield at buckler, my defense at ang aking defender, at sa kaninong pangalan ay ipinagdarasal ko. Amen. Ama sa langit, naparito ako sa iyo sa mahalagang pangalan ni Jesus na aking tagapagligtas, na ang nalaglag na dugo ay sapat na at kayang palayain ako mula sa mga kapangyarihan at muog na umalipin sa akin. Sa pangalan ni Jesus, hinihiling ko na sisirain mo ang kapangyarihan ng kasalanan sa aking buhay at ang pagkaalipin sa lahat ng anumang mga matibay na muog sa akin. Hadlangan mo ang masasamang plano at mga layunin na mayroon ng kaaway sa akin. Alam na ikaw ay nasa malakas at ang iyong plano para sa aking buhay ay perpektong kalayaan kay Kristo. Panginoon, ikinalulungkot ko na binigyan ko si Satanas ng isang panghahawakan sa aking buhay at nagsisisi sa paraan na pinahihintulutan ko siyang makontrol ang aking buhay. Hatiin ninyo ang kanyang kapangyarihan sa akin, ay nananalangin ako, at punuin ninyo ako ng umaapaw na inyong Espiritu Santo. Sa aking kagipitan ay tumatawag ako sa pangalan ng Panginoong Hesus at naninindigan ako sa mga pangako na walang makapaghihiwalay sa akin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Hatiin ninyo ako. Bawat katibayan sa akin, naway mabuhay ako sa inyong papuri at kaluwalhatian mula sa araw na ito, pasulong magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, pinasasalamatan namin kayo na sa pamamagitan ng inyong Espiritu na ang mga katibayan ng kaaway ay naliligaw at nananalangin kami na gagamitin mo ang aming mga panalangin at papuri upang hanapin ang inyong kalooban, upang ang muog ng kaaway sa buhay ng napakaraming tao ay nanghina at napunit, sapagkat marami ang nasasakop ng malupit na taktika ni Satanas. Kaya't ang mga kuta ng kaaway sa buhay ng marami ay nanghina at nawasak, sapagkat marami ang nasasakop ng malupit na taktika ni Satanas. At hinihiling namin na sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay makakalaya sila sa mga muog na nananalasa at nagpapakulong sa kanilang mga kaluluwa. Panginoon, alam natin na ang isa sa mga taktika na ginagamit ni Satanas laban sa iyong mga tao ay upang payagan ang mga pagdududa.
mga tanong at kawalan ng pananampalataya na bumangon sa ating mga puso. Ama, alam namin na Ikaw ay hindi magagawang magtrabaho sa kabila ng mga pagdududa at pagkakahati-hati, at kaya ipinagdarasal namin na Ikaw ay matatag na ayusin sa aming mga puso ang malalim na katiyakan at tahimik na matatag na pagtitiwala sa iyo. Bigyan mo kami manalangin, pangitain at pag-unawa upang malaman kung ano ang dapat manalangin, kung kailan dapat manalangin at kung paano manalangin sa iyong kalooban. Bigyan mo kami ng isang pangitain ng iyong kalooban, isang puso na nakatuon kay Jesus at ang lakas ng loob na manalangin sa iyong kalooban sa kapangyarihan ng Espiritu at hindi sa lakas ng naman. Protektahan mo kami mula sa mga estratehiya ng kaaway na gumagala-gala na parang umuungal na leon na naghahanap ng maaari niyang lamunin. Ngunit sa halip ay buksan ang aming pangunawa upang malaman ang iyong kalooban at manalangin sa iyong kalooban, upang ang muog ng kaaway ay lansagin sa iyong banal na Espiritu ng kapangyarihan. Hinihiling namin ito sa mahalagang pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, alam ko na sinasabi ng Biblia na hindi tayo nakikipagbuno laban sa mga kapangyarihan mula sa makalupang globo, kundi laban sa mga puwersang sataniko sa makalangit at espiritual na mga kaharian, laban sa mga pamunuan, kapangyarihan at iba pang malakas na puwersa ng kasamaan, na ang pangunahing layunin ay pumatay, magnakaw, sirain at wakasin at wasakin ang buhay ng lahat ng iyong mga anak. Panginoon, tulungan mo akong manalangin ako upang labanan ng dyablo. Alam na ang banal na Espiritu na naninirahan sa loob ko ay mas dakila kaysa sa lahat ng pinagsamang puwersa sa kaharian ng Satanas. Tulungan mo ako na manalangin ako, na gamitin ang bawat piraso ng makalangit na baluti araw-araw at bihisa ng aking sarili kay Kristo, na nalalaman na sa Kanya ang aking proteksyon at kasapatan na labanan ng lahat ng kapangyarihang darating laban sa akin at sa mga mahal ko. Kilalanin sa akin ang anumang mga pagnanasa o gawi na naging kuta at kung saan ay masamang kontrolin ang aking buhay. Bigyan mo ako ng biyaya na aminin ang aking mga pagkakamali at tumalikod sa lahat ng bagay at anumang bagay na sa anumang paraan ay humihila sa akin sa isang pagkaalipin sa kasalanan. Break, I pray, all strongholds in my life, knowing that it is only by the cleansing blood of Christ that I can gain victory over the world and the flesh and any strongholds that have enslaved me. Panginoon, isinusuko ko ang aking buhay sa iyo at ipinagdarasal na mula sa araw na ito, ikaw ay humantong at gagabay sa akin sa lahat ng katotohanan. Salamat sa iyo na sa iyo ay kalayaan mula sa pagkaalipin sa kasalanan at espiritual na pagpapalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan, Satanas at mga muog sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, pinasasalamatan namin kayo na kay Kristo ang tagumpay laban kay Satanas. Ang kasalanan at kamatayan ay napagtagumpayan sa krus. At gayunpaman ay nalalaman natin
na hanggang sa ilagay ni Kristo ang bawat kaaway sa ilalim ng kanyang mga paa, tayo ay nakikibahagi sa iyo sa espiritual na pakikidigma laban sa kaaway ng ating kaluluwa. Panatilihing maalalahanin natin ang katotohanan ito. Panginoon, alam natin na ang mga sandata ng pakikidigma ay hindi mga pisikal na sandata ng mundo. Ang mga ito ay hindi makalaman o makalaman na mga sandata, ngunit makapangyarihan sa pamamagitan ng Diyos hanggang sa paghila pababa ng mga espiritual na muog. Panginoon, ipinagdarasal namin na turuan mo kami kung paano gibain ang mga espiritual na muog na aming buhay at sa buhay ng iba. At gawin ito ang iyong paraan at huwag subukang gawin ito sa aming sariling hangal na lakas ng laman. Turuan mo kaming umasa sa iyo lamang, nananalangin kami. Tulungan kaming maunawaan ang mga estratehiya ni Satanas na naglalayong mabawasan ang aming pagiging epektibo sa pamamagitan ng pagdudahan sa aming ang iyong salita. Ang iyong mga kakayahan at ang iyong pagkatao at kung sino ang naghahangad na tanungin kami kung sino tayo kay Kristo. Panginoon, ipinagdarasal ko na ang aking tiwala sa iyo ay hindi mag-aalinlangan, sapagkat sa iyong kapangyarihan lamang ang mga katibayan ni Satanas ay gumuho. Panatilihing alerto tayo at may kamalayan sa kalamangan na natamo niya sa atin kapag hindi tayo handa para sa espiritual na pakikidigma. Naway tayo ay mabihisan kay Kristo, palagi sa panalangin at sensitibo sa pangunguna ng iyong banal na espiritu upang madaig natin ang kaaway, hindi sa pamamagitan ng lakas, ni sa pamamagitan ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng iyong espiritu. Tinatanong natin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.